Hindi na niya kontrolado. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marisol habang ang luma niyang kotse ay tinatangay na parang laruan ng rumaragasang tubig baha. Ang manibela ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Wala nang silbi, wala nang kapangyarihan. Isang malakas na pag-alog ang nagpatama ng kanyang ulo sa bintana at isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na nilamon kaagad ng walang tigil na pagbuhos ng ulan at ng nakakabinging dagundong ng tubig. Ang nanay. Kailangan kong makarating kay nanay. Ang pag-iisip na yon, ang tanging kumakapit sa kanya, isang sinulid ng katinuan sa gitna ng kaguluhan. Papauwi na dapat siya sa Quezon. Papauwi na para alagaan ang inang may sakit, para takasan ang bangungot ng kanyang nakaraan sa Maynila. Ngunit ngayon, ang mismong daan na dapat magdadala sa kanya patungo sa kapayapaan ay naging isang ilog ng kamatayan. Nagsimulang pumasok ang malamig na tubig sa sahig ng kotse. Gumapang ito sa kanyang mga paa, pataas sa kanyang mga binti, isang haplos na nagyayelo na nangangako ng katapusan. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Buong lakas, ngunit ang bigat ng tubig sa labas ay parang isang pader na bakal. Hindi ito bumubukas. Tulong! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng takot. Hinampas niya ang salamin ng bintana, paulit-ulit, hanggang sa manakit ang kanyang mga palad. Parang awa niyo na. Tulong! Ngunit walang sino man ang makakarinig. Tanging ang marahas na ulan at ang galit na tubig ang kanyang kasama. Ang ilaw sa dashboard ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay at nilamon siya ng dilim. Tanging ang kidlat na gumuguhit sa kalangitan ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Ipinapakita sa kanya ang nakakatakot na tanawin sa labas. Mga putol na sanga ng puno, mga basurang na anod, lahat ay umiikot sa isang mapanirang sayaw. Naalala niya ang sinabi ni Ralph, "Hindi mo kaya ng mag-isa, Marisol. Mahina ka. Babalik at babalik ka rin sa akin." Ang mga salitang iyon, na dati parang lason na, unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa, ay bumalik ngayon na parang isang sumpa. Mabilis na tumataas ang tubig sa loob hanggang dibdib na niya. Ang hangin ay nauubos. Napapikit siya ng mariin. Ito na ba ang wakas? Pagkatapos ng lahat ng kanyang tiniis, lahat ng kanyang tinakasan, dito lang ba siya magtatapos? Lulunurin ng isang bagyo na kasing bagsik ng bagyo sa kanyang puso? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hinaluan ng maruming tubig baha. "Nanay, patawad." Bulong niya sa hangin na paubos na, at noon, sa gitna ng kanyang pagsuko, may narinig siya. Isang tunog. Hindi tunog ng ulan o ng tubig. Isang kalampag. Blag! Napamulat siya. Sa gitna ng dilim at rumaragasang tubig, may isang anino sa labas ng kanyang bintana. Isang anino ng isang tao. Blag! Isang mas malakas na kalampag. Nagkaroon ng maliit na bitak sa salamin. Sumilip siya. Pilit na inaaninag kung sino iyon. Isang bata. Isang payat na batang lalaki, basang-basa. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Ang mga braso nito ay manipis, ngunit buong lakas nitong iwinawasiwas ang isang malaking bato. Blag! Ang bawat paghampas ay kasabay ng pagsigaw ng bata. Isang sigaw ng determinasyon laban sa bagsik ng kalikasan. Sa bawat paghampas, lumalaki ang bitak sa salamin. Nakita ni Marisol ang determinasyon sa mga mata ng bata, isang apoy na nagniningas sa gitna ng unos. "Sandali na lang, ma'am!" Narinig niyang sigaw ng bata. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay. "Huwag kang bibitaw." Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. May isang estranghero, isang bata, na isinusuogal ang buhay para sa kanya. Kras! Sa wakas nabasag ang salamin. Isang malakas na agos ng tubig ang pumasok sa loob.
kasama ang libo-libong piraso ng bubog. Bago pa man siya tuluyang tangayin, isang maliit pero matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. "Hawakan mo ako. Ngayon na," utos ng bata. Walang pag-aalinlangan kumapit si Marisol. Hinila siya ng bata palabas sa butas na bintana. Ang mga matutulis na bubog ay humiwa sa kanyang balat, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang tanging mahalaga ay ang makalabas, ang makahinga. Ang agos sa labas ay mas malakas. Magkahawak kamay silang dalawa, lumalaban sa puwersa ng tubig na pilit silang hinihila palayo sa isa't isa. Ang bata, na nagpakilalang si Brenzo, ay itinuro ang isang malaking puno ng akasya na hindi pa natutumba. Gamit ang kanilang natitirang lakas, sabay silang lumangoy at nagpatangay patungo roon, hanggang sa maabot nila ang mataas na bahagi ng lupa sa gilid ng kalsada. Nang marating nila ang pampang, bumagsak si Marisol sa maputik na lupa, umuubo, nanginginig at humihingal. Buhay siya. Hindi siya makapaniwala. Buhay siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tagapagligtas, si Brenzo. Nakaupo ito sa tabi niya, humihingal din. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Gusgusin ang kanyang damit, may mga galos sa braso at isang maliit na hiwa sa noo. Marahil ay mula sa nabasag na salamin. Ngunit ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagod, ay matalas at alisto. Mga matang sanay sa pagmamasid, sanay sa pag-iingat. "Salamat." Halos pabulong na sabi ni Marisol. Ang boses niya ay nanginginig pa rin. "Salamat. Sinagip mo ako. Anong pangalan mo?" Hindi siya tiningnan ng bata. Ang mga mata nito ay nakatuon sa rumaragasang tubig na para bang binabantayan kung may panganib pang darating. "Brenzo?" Maikli niyang sagot. "Brenzo?" Inulit ni Marisol ang pangalan. "Utang ko sa'yo ang buhay ko." Isang kibit-balikat lang ang isinagot ni Brenzo. Tila hindi siya sanay na pinasasalamatan. Tila ang kabayanihang ginawa niya ay isang pangkaraniwang bagay lang. Bago pa man makapagsalita ulit si Marisol, isang tunog ang unti-unting pumailan lang sa gitna ng ulan. Ang sirena ng ambulansya at mga rescue vehicle. Papalapit na sila. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot kay Marisol. Tapos na ang bangungot. Dumating na sila. Bulong niya, kasabay ng pagpatak ng panibagong luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. Ilang sandali pa, huminto ang isang malaking truck ng rescue hindi kalayuan sa kanila. Bumaba ang ilang lalaking naka-uniformeng orange, ang kanilang mga flashlight ay parang mga bituin na sumisira sa kadiliman. "May mga survivor dito," sigaw ng isa. Mabilis silang lumapit. 2 rescuer ang agad na umalalay kay Marisol. Kinumutan siya at tinulungang tumayo. Ang kanyang atensyon, gayunpaman, ay nasa 3 rescuer na ang pansin ay agad na napunta kay Brenzo. Itinutok ng lalaki ang kanyang flashlight sa mukha ni Brenzo, pagkatapos ay sagusgusin nitong damit. At sa huli, sa malaking bato na nakahandusay malapit sa kanilang kinatatayuan. Ang batong ginamit ni Brenzo para basagin ang salamin. "Teka," sabi ng rescuer. Ang boses ay magaspang at puno ng hinala. Bago pa man makapagpaliwanag si Marisol, bago pa man niya maipagsigawan na ang bata ang kanyang bayani, isang malakas na braso ang humablot sa manipis na braso ni Brenzo. "Huli ka!" Sigaw ng rescuer, sapat na para marinig ng lahat. Nagtatakang napatingin si Brenzo sa humahawak sa kanya. "Ano?" Itinuro ng rescuer ang nabasag na bintana ng kotse ni Marisol na unti-unti nang nilalamon ng tubig. "Anong ginagawa mo sa sasakyan ng babae? Magnanakaw ka, no? Sinamantala mo ang baha para mambiktima." Namilog ang mga mata ni Marisol. Hindi. Hindi yun ang nangyari. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, ipagtanggol ang bata, pero ang pagod, ang ginaw,
At ang pagkagulat ay bumara sa kanyang lalamunan. Isang mahinang hihindi lang ang kumawala sa kanyang mga labi. "Bitawan na niyo ko," sigaw ni Brenzo. Pilit na pumipiglas. Ang determinasyon sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng galit at ng pamilyar na pait. Tinulungan ko siya, ngunit hindi siya pinakinggan ng rescuer. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakahawak. "Huwag ka nang pumalag. Sa presinto ka magpaliwanag." At doon, sa gitna ng ulan, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng rescue, walang nagawang panoorin ni Marisol ang pagdakip sa batang nagligtas ng kanyang buhay, ang kanyang bayani, na ngayon ay itinuturing na isang kriminal. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Marisol ay gustong sumigaw, gustong tumakbo para ipagtanggol ang bata. Ngunit ang boses niya ay ayaw lumabas. Tila ang lamig ng baha ay umakyat mula sa kanyang mga paa at nagyelo sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiling, isang mahinang paggalaw na walang sino mang nakapansin. Habang pilit na kinakaladkad ng rescuer si Brenzo na walang tigil sa pagpupumiglas at pagmumura, isang sasakyan ang humarurot at biglang huminto sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw nito ay sumilaw sa kanilang lahat, bumukas ang pinto, at isang boses na matagal na niyang pilit na kinakalimutan ang tumawag sa kanyang pangalan. "Marisol!" Nanigas si Marisol. Ang boses na yon, ang boses na bumubulong sa kanyang mga bangungot. Mula sa sasakyan, isang lalaking matangkad at nakapormal na damit. Kahit bahagyang basa na, ang mabilis na lumapit. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa putik, ngunit hindi niya iyon inalintana. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. Si Ralph, ang kanyang dating asawa, ang multo ng kanyang kahapon. "Marisol, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" sabi ni Ralph. Agad na hinubad ang kanyang mamahaling coat at ipinatong sa mga balikat ni Marisol sa ibabaw ng kumot na bigay ng mga rescuer. Isang kilos na tila mapagkalinga. Ngunit para kay Marisol, ito ay parang isang pag-angkin. Niyakap siya nito ng mahigpit. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad, pero ngayon ay nagpapaalala na lang ng mga kasinungalingan at sakit. "Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba?" Sunod-sunod nitong tanong, hinahaplos ang kanyang buhok. Bago pa man siya makasagot, ang mga mata ni Ralph ay napadako sa eksena sa likuran niya, kay Brenzo, na hawak pa rin ng rescuer. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pag-aalala ay napalitan ng matigas at mapanghusgang galit. "Ano yan?" tanong niya, at walang hudyat na bumitaw sa pagkakayakap kay Marisol. Lumakad siya palapit sa gulo. "Sir, nahuli po namin itong bata sa sasakyan ni Ma'am. Mukhang sinamantala ang sitwasyon," paliwanag ng rescuer. Tiningnan ni Ralph si Brenzo mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Napangisi siya ng mapait. "Sinasabi ko na nga ba, mga batang kalye, mga salot ng lipunan." Pagkatapos ay humarap siya sa lahat, ang boses niya ay malakas at puno ng awtoridad. "Kilala ko ang mga batang ganito. Magnanakaw. Sinamantala mo ang sitwasyon para nakawan ng asawa ko." Isang malakas na, "Hindi!" ang sa wakas ay kumawala sa bibig ni Marisol. Napatingin ang lahat sa kanya. Lumapit ulit si Ralph sa kanya, hinawakan ang kanyang mga braso. "Shh, mahal. Huwag ka nang ma-stress. Kitang-kita naman. Basag ang bintana. Ano pa bang iisipin natin?" Pero siya ang... Pilit ni Marisol, ngunit pinutol siya ni Ralph. "Siya ang nagnakaw, Marisol. Huwag kang magpalinlang. Alam nating pareho kung gaano kakabait at kung gaano kakadaling maniwala sa mga tao." Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Ang mga salita ay malambing, ngunit ang kahulugan ay parang mga tinik. "Mahina ka. Madali kang maloko." Ang mga pamilyar na salita.
Gumuho ang determinasyon ni Marisol. Paano kung tama si Ralph? Paano kung sa sobrang takot niya ay nagkamali siya ng interpretasyon sa lahat? Ang isip niya ay naging isang magulong battlefield. Ang imahe ng pag-aalala sa mga mata ni Brenzo habang binabasag ang salamin ay nilalabanan ng mga makamandag na salita ni Ralph. Habang naguguluhan ang kanyang isip, napansin niya ang isa sa mga rescuer, isang mas batang lalaki na hindi nagsasalita, ngunit nakatitig sa kanya. Iba ang tingin nito sa lahat. Hindi ito mapanghusga. Puno ito ng pag-aalala. Tumingin ito sa kamay ni Ralph na mahigpit na nakahawak sa braso niya. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanyang mga mata. Nag-iwas siya ng tingin, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng titig na yon. Tinulungan ko siya. Huling sigaw ni Brenzo. Ang boses ay basag na sa sama ng loob bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis na kararating lang. Napanood na lang ni Marisol ang pag-alis ng sasakyan. Dala ang batang nagligtas sa kanya. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas malala pa kaysa sa takot na naramdaman niya noong lumulubog ang kanyang kotse. Bumaling sa kanya si Ralph. Ang mukha ay muling nagpakita ng malambot na ekspresyon. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Hayaan mo na ang pulis ang bahala dyan. Mahal, umuwi na tayo. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga salitang ako na ang bahala sa lahat ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Marisol. Sa halip, isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Iyon ang mga salitang laging sinasabi ni Ralph. Bago nito kunin ang lahat ng kontrol, bago siya muling ikulong sa isang hawlang gawa sa pekeng pag-aalaga. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawla sa paligid niya at sa pagkakataong ito, ang rehas nito ay gawa sa putik, ulan, at sa kanyang sariling pagdududa. Mula sa kinatatayuan niya sa ilalim ng isang pansamantalang tolda sa evacuation area, hindi maalis ni Joaquin ang kanyang mga mata kay Marisol. Propesyonal dapat siya. Trabaho niya ang tulungan ang lahat ng biktima, hindi ang mag-focus sa iisa lang. Pero may kung anong humihila sa kanya, isang puwersang mas malakas pa sa agos ng baha kanina. Hindi ito ang Marisol na naaalala niya. Ang Marisol na kilala niya sa kanilang probinsya sa Quezon noon ay may ngiti na kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Ngayon, ang babaeng nakaupo sa isang monoblock chair, nababalutan ng kumot at ng coat ng asawa niya, ay parang isang kandilang nauubusan ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan, at ang lalaking nasa tabi niya, si Ralph. Pinapanood ni Joaquin ang bawat kilos nito. Ang paraan ng pagpunas nito sa pisngi ni Marisol gamit ang panyo ay tila banayad, pero ang pagkakahawak nito sa balikat ng babae ay masyadong mahigpit, masyadong posesibo. Ngumingiti ito sa ibang mga evacuees, nag-aalok ng tulong, pero kapag bumabaling ito kay Marisol, nawawala ang init sa mga mata nito, napapalitan ng isang lamig na nakakakilabot. Hindi tama to. May mali. Naramdaman niya iyon kanina pa sa mismong lugar ng aksidente. Ang bilis ng paghusga ni Ralph sa batang si Brenzo. Ang paraan nito ng pagpatahimik kay Marisol. Lahat ay signal ng panganib na natutunan niyang kilalanin sa kanyang trabaho. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, kasing linaw ng kidlat na gumuhit sa langit kanina. 11 taong gulang pa lang siya noon, sa isang maalikabok na kalsada sa kanilang bayan. Pinagtutulungan siya ng 3 mas matatandang bata. Pilit na kinukuha ang baon niyang 20 pesos. Maliit siya para sa edad niya at wala siyang kalaban-laban. Napaiyak na lang siya sa gilid nang biglang isang boses ng babae ang sumigaw. Hoy! Tigilan niyo yan! Si Marisol yun, na marahil ay 16 na taong gulang na noon. Mag-isa lang siya, pero buong tapang siyang humarang sa pagitan niya at ng mga bully. Umalis na kayo. Kung ayaw niyong isumbong ko, kayo kay Kapitan. Sigaw nito. Nagtawanan lang ang mga bata, pero hindi nagpatinag si Marisol. Tumayo lang siya doon.
Nakapamewang. Ang mga mata ay nag-aapoy. Sa huli, nainis din ang mga bully at umalis. Dala ang kanyang pera. Lumapit si Marisol sa kanya. Inabutan siya ng panyo. Pagkatapos, mula sa sarili nitong bulsa, kumuha ito ng 10 piso. "Oh, eto, pambili mo ng yelo," sabi nito, sabay ngiti. Ang nangiting iyon ang nagligtas sa araw niya. Mula noon, si Marisol na ang naging bayani sa mga mata niya. Ang inspirasyon niya kung bakit siya nangarap na maging isang taong nagliligtas sa mga mahihina. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang bayani niya noon ay siya namang nangangailangan ng tulong ngayon at hindi niya hahayaang may manakit dito. Nagpanggap siyang may kinukuha malapit sa kanila. Sapat na para marinig ang usapan. "Nakita mo na?" Malambing ngunit may diin na sabi ni Ralph. "Mapanganib ang mundo kapag wala ako. Palagi kang napapahamak." Nakita ni Joaquin kung paano lalong napayuko si Marisol sa mga salitang yon. Hindi iyon salita ng pag-aalaga. Iyon ay salita ng panunumbat. Iyon ay lason. Doon siya nakapagdesisyon. Hindi na humupa ang ulan, ambon na lang. Sapat na para makabalik sa lugar ng aksidente. Lumapit siya sa kanyang team leader. "Sir, babalikan ko lang yung lugar. Final check lang para sigurado." Pumayag naman ito. Walang pag-aaksaya ng oras, sumakay si Joaquin sa isa sa mga rescue vehicles at bumalik sa kalsadang nilamon ng baha. Medyo humupa na ang tubig, inilalantad ang putik at mga basurang inanod. Nandoon pa rin ang kotse ni Marisol, nakasadsad sa gilid, mukhang isang sugatang hayop na iniwan para mamatay. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong hinahanap niya. Isang ebidensya. Isang bagay na hindi tugma sa kwento ni Ralph. Nilapitan niya ang kotse, partikular sa bintanang basag. Maingat niyang sinuri ang paligid. Ang kanyang mga mata ay sinanay na maghanap ng mga detalye na hindi nakikita ng iba. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng basang dahon at putik, may isang bagay na kumislap. Dahil sa tumatama ditong ilaw mula sa kanyang flashlight, lumuhod siya. Hindi inalintana ang putik. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang hinukay ito. Isang maliit, itim na aparato. Medyo may gasgas at puno ng putik, pero alam niya kung ano iyon. Isang dashcam. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito na marahil ang sagot. Ang tanging saksi sa kung ano talaga ang nangyari sa gitna ng unos. Ang tanging makapagsasabi kung sino ang bayani at kung sino ang tunay na kontrabida. Hawak ni Joaquin ang dashcam na parang isang mahahalagang hiyas. Sa kabila ng putik at mga gasgas, ito ang tanging pag-asa na lumulutang sa gitna ng dagat ng mga kasinungalingan ni Ralph. Ito ang magiging susi para palayain si Brenzo at, marahil, pati na rin si Marisol. Maingat niyang pinunasan ang putik gamit ang laylayan ng kanyang uniforme. At doon, sa ilalim ng matamlay na ilaw ng buwan na sumisilip sa mga ulap, nakita niya ito. Hindi lang ito simpleng sira, hindi lang ito gasgas mula sa paggulong sa baha. Sa isang gilid ng casing, may isang malinaw na lundo, isang marka ng malakas na pagtama. Mula sa gitna ng lundong yun ay mga bitak na parang sapot ng gagamba. Ito ay sinadya. May humampas dito, may gustong sumira sa kung anumang laman nito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay nahaluan ngayon ng matinding pag-aalala. Hindi na lang ito simpleng maling akala. Isa na itong planadong pagtatakip. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ralph. Dali-dali siyang bumalik sa sasakyan. Ang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa makina. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman ng memory card nito. At alam niya kung sino ang tanging makakatulong sa kanya. Pero bago yon, dumaan muna siya sa maliit na presinto ng pulisya sa bayan. Kailangan niyang makita ang bata. Pagdating niya roon, sa labas pa lang ay natanaw na niya si Marisol. Kausap ang isang pulis sa desk.
Ang mukha ni Marisol ay pinaghalong pagod at determinasyon. Kahit mula sa malayo, nabasa ni Joaquin ang sinasabi ng kanyang mga labi bago siya tuluyang umalis. Babalikan ko siya. Naniniwala ako sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting init sa puso ni Joaquin. Sa kabila ng impluwensya ni Ralph, lumalaban pa rin ang tunay na Marisol. Ang babaeng matapang na ipinagtanggol siya noon. Pumasok si Joaquin at nagpakilala. Pinayagan naman siyang makita si Brenzo na nakaupo sa isang silya sa loob ng isang maliit na opisina, hindi sa selda. Nakatingin lang sa sahig ang bata. Ang mga braso ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang gusgusing damit nito ay napalitan na ng isang lumang t-shirt at shorts na bigay ng DSWD. Brenzo! Mahinang tawag ni Joaquin. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay matigas, puno ng pagsuway. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay halos hindi matibag. Ano ang kailangan mo? Pagbibintangan mo rin ako. Umiling si Joaquin. Umupo siya sa silyang katapat ni Brenzo. Hindi ako nandito para pagbintangan ka. Nandito ako para tumulong. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Brenzo. Wala nang makakatulong sa akin. Sanay na akong pagbintangan. Sanay na akong mag-isa. Sa ilalim ng matapang na panlabas na anyo, nakita ni Joaquin ang isang batang natatakot at matagal nang nasasaktan. Hindi ka nag-iisa ngayon, sabi ni Joaquin sa mahinahon ngunit matatag na boses. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Sinabi ko na ang totoo. Tinulungan ko siya. Giit ni Brenzo, ang boses ay tumaas na. Pero wala namang naniniwala. Bakit kayo ganyan? Dahil lang ba marumi ang damit ko? Hindi na nagsalita si Joaquin. Tumangulang siya, isang tahimik na pangako na naiintindihan niya. Tumayo siya at tinapik ang balikat ng bata. Magtiwala ka lang. Umalis si Joaquin sa presinto. Mas buo ang loob na alamin ang katotohanan. Minaneho niya ang sasakyan patungo sa bahay ng kanyang kaibigan, si Marco. Isang computer genius na mas komportable sa harap ng mga motherboard kaysa sa mga tao. Ang kwarto ni Marco ay isang paraiso ng isang techie. Mga computer parts na nakakalat, mga monitor na may mga kumukurap na linya ng code at amoy ng solda. Pare, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Joaquin. Inilapag ang basag na dashcam sa lamesa. Sinuri ito ni Marco. Kinuha ang isang maliit na magnifying glass. Sumimangot siya. Sirang-sira na to pare. Halos durog. Mukhang sinadya. Kaya mo bang makuha kung ano man ang nasa memory card? Tanong ni Joaquin. Hindi maitago ang kaba. Kinuha ni Marco ang isang maliit na screwdriver at maingat na binuksan ang casing. Susubukan ko. Pero huwag kang masyadong umasa. Kapag ang card mismo ang nasira, wala na tayong magagawa. Iniwan ni Joaquin ang dashcam kay Marco na may mabigat na puso. Ang mga sumunod na oras ay parang isang walang katapusang paghihintay. Pabalik-balik siya sa kanyang maliit na apartment, hindi mapakali. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Gabi na nang tuluyang tumunog ang telepono niya. Pangalan ni Marco ang nasa screen. Mabilis niya itong sinagot. Marco, anong balita? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Joaquin, may nakuha ako. Nakahinga ng maluwag si Joaquin. Salamat sa Diyos. Anong nakita mo? Pero, pagpapatuloy ni Marco, at ang tono nito ay biglang naging seryoso. May problema. Hindi ito simple. Kailangan mong makita to. Pumunta ka dito. Ngayon na. Hindi na hotel o pansamantalang tirahan. Dinala siya ni Ralph sa dati nilang bahay. Ang bahay na tinakasan ni Marisol 6 na buwan na ang nakakaraan. Dala ang isang bag ng damit at isang basag na puso. Iyon daw ang pinakamabuti, sabi ni Ralph. Para maalagaan daw siya ng maayos. Pagpasok pa lang niya sa pinto, bumalik ang lahat.
Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ang bawat kasangkapan ay isang multo. Ang amoy ng bahay, isang pinaghalong air freshener na lavender at ang pamilyar na pabango ni Ralph ay tila sumakal sa kanya. Wala akong binago, sabi ni Ralph. Ang boses ay malambing na parang seda. Pero sa pandinig ni Marisol, ito ay parang tanikala. Hindi ko to ginalaw. Umaasa pa rin akong babalik ka. Inilibot ni Marisol ang kanyang paningin. Nandoon pa rin ang malaking portrait nila sa sala. Kuha noong kasal nila. Nakangiti sila pareho. Pero alam ni Marisol na sa likod ng nangiting iyon, nagsisimula ng mamatay ang kanyang kaluluwa. Dinala siya ni Ralph sa kanilang kwarto. Ang kama ay maayos na natatakpan ng parehong bedsheet na paborito niya. Sa ibabaw ng kanyang side table, nakatayo pa rin ang isang picture frame na may larawan ng kanyang ina. Isang kilos na tila maalalahanin, ngunit alam niyang lahat ng ito ay kalkulado. Bawat detalye ay idinisenyo para ipaalala sa kanya ang mabubuting araw, para guluhin ang kanyang isip at iparamdam sa kanya na marahil nagkamali lang siya ng kapag-alis. Magpahinga ka muna, sabi ni Ralph. Alam kong pagod ka. Humiga si Marisol sa kama, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling panatag. Hindi niya naramdaman ang ginhawa, kundi ang pakiramdam na siya ay isang preso na bumalik sa kanyang selda. Sa mga sumunod na araw, naging perpekto ang pag-aalaga ni Ralph. Ipinagluluto siya, tinatanong kung ano ang kailangan niya, at hindi ito umaalis sa tabi niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nararamdaman ni Marisol ang unti-unting paghigpit ng kontrol. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang cabinet, hindi sinasadyang nabuksan niya ang pinto ng isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang nursery. Ang kwartong pininturahan nila ng kulay dilaw. Ang kwartong pinuno nila ng mga pangarap para sa kanilang panganay na hindi na isilang. Biglang bumalik ang sakit, sariwa at matalim, na parang kahapon lang nangyari. Lumabas si Ralph mula sa kung saan ang muka ay nagpapakita ng kalungkutan. Isinara nito ang pinto. "Huwag mo nang isipin yan," sabi nito. Niyakap siya mula sa likod. "Kasalanan ko," bulong ni Marisol, isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ito ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan. "Shh!" Pagpapatahan ni Ralph, ngunit ang mga sumunod na salita nito ay hindi nagbigay ng aliw, kundi ng karagdagang kirot. Hindi mo kasalanan na mahina ang katawan mo. Kung naging mas matatag ka lang sana noon, baka kasama pa natin siya ngayon. Isang suntok sa sikmura. Iyon mismo ang sinabi nito noon. Pagkatapos niyang makunan, ang parehong mga salitang nagwasak sa kanya, nagtanim ng ideya sa kanyang isip na siya ang may kasalanan. At ngayon, ginagamit na naman niya iyon laban sa kanya. Sinubukan niyang lumayo. Kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang kaibigan, si Liza. Kailangan niya ng isang boses mula sa labas, isang boses na magpapaalala sa kanya kung sino siya. Pero bago pa man niya ma-dial ang numero, kinuha ni Ralph ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang kilos ay malumanay, ngunit hindi maaring tutulan. "Magpahinga ka na lang, mahal. Ako na ang sasagot sa lahat ng tawag. Kailangan mong mag-ipon ng lakas. Ako na ang bahala sa'yo." Ibinulsa nito ang kanyang cellphone. Tiningnan niya si Ralph. At sa isang saglit na wala ang maskara nito, nakita niya ang pamilyar na malamig at mapagkontrol na tingin sa mga mata nito. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa mga mata. Pakiramdam ni Marisol ay tuluyan na siyang nalulunod. Ang bahay na ito ay naging isang malaking aquarium at si Ralph ang nagkokontrol sa bawat patak ng tubig at hangin. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng kwarto, naghahanap ng kahit anong senyales ng buhay sa labas. Ang tahimik na kalye sa ibaba ay tila isang ibang mundo. At doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, sa kabilang kalsada,
May nakita siyang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo, nakatingin sa direksyon ng kanilang bahay. Ang rescuer, ang lalaking may mga matang puno ng pag-aalala. Si Joaquin, hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya doon, na parang isang bantay. Isang aninong nagmamasid sa dilim. Hindi alam ni Marisol kung bakit, ngunit ang presensya nito sa labas ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang pahiwatig na sa labas ng kulungang ito, may isang taong nakakaalam na may mali. Ang loob ng kwarto ni Marco ay kulob at mainit. Tanging ang ugong ng mga computer fan ang maririnig. Pero para kay Joaquin, ang buong paligid ay nagyayelo habang nakatitig siya sa monitor. I-play mo ulit, utos niya. Ang boses ay halos hindi namamalayan sa sobrang tensyon. Pinindot ni Marco ang ilang keys at ang video ay umulit mula sa simula. Nanginginig pa rin ang kuha, puno ng digital noise dahil sa pinsala sa kamera. Pero malinaw pa rin ang mga pangyayari. Ang unang bahagi ay eksakto sa inaasahan ni Joaquin. Naroon ang marahas na pag-alog ng sasakyan, ang sigaw ni Marisol, ang pagtaas ng tubig, at pagkatapos, ang pagdating ni Brenzo. Malinaw na malinaw sa video, kahit walang audio, ang determinasyon sa mukha ng bata. Bawat paghampas ng bato sa salamin ay hindi kilos ng paninira, kundi kilos ng desperadong pagliligtas. Nakita ni Joaquin kung paano nito inalalayan si Marisol palabas, kung paano sila nagtulungan para makarating sa pampang. Ito pa lang, sapat ng ebidensya para mapawalang sala si Brenzo. Ngunit alam ni Joaquin na may higit pa. Iyon ang sinasabi ni Marco. Ito na pare. Bulong ni Marco. Itinuturo ang timestamp sa ibabang sulok ng screen. Ang video ay nagpatuloy. Matapos madala ng mga rescuer, kasama na si Joaquin mismo, sina Marisol at Brenzo palayo sa lugar, ang dashcam na nakadikit pa rin sa windshield sa loob ng kotse ay naiwang nagre-record. Ang kuha ay nakatutok lang sa kawalan, sa mga puno sa kabilang kalsada at sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Tumakbo ang video ng ilang minuto. Walang nangyayari. Katahimikan. At pagkatapos, isang anino ang gumalaw sa gilid ng frame. Isang tao ang maingat na lumapit sa kotse ni Marisol. Tumingin ito sa kaliwat kanan, tila tinitiyak na walang sino mang nakatingin. Naramdaman ni Joaquin ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lalaki ay sumilip sa loob ng bintanang basag. Pagkatapos ay binuksan nito ang pinto ng driver na dahil sa paghupa ng tubig ay hindi na gaanong mahirap buksan. Pumasok ito sa loob. Ang camera na nasa itaas na bahagi ng windshield ay nakuha ang itaas na bahagi ng kanyang ulo at ang kanyang mga balikat. Nakita ni Joaquin na kinapan ng lalaki ang dashboard. Pagkatapos ay ang lugar malapit sa rearview mirror. Hinahanap nito ang dashcam. Nang makita nito ang aparato, hinila niya ito nang may puwersa mula sa pagkakadikit. Sa isang iglap, bago tuluyang natanggal ang kamera, ang mukha ng lalaki ay direktang humarap dito. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Ang hininga niya ay naipit sa kanyang lalamunan. Si Ralph. Ang mukha nito ay hindi mukha ng isang nag-aalalang asawa. Ito ay mukha ng isang taong may tinatagong krimen. Malamig, kalkulado, at walang emosyon. Ang sumunod na segundo ay nagpatunay sa lahat. Ang kuha ay biglang naging magulo, umiikot, dahil hawak na ni Ralph ang kamera. Pagkatapos ay nakatutok ito sa sahig ng kotse. At sa huli, ang huling imahe na na-record ay ang mabilis na paglapit ng isang malaking bato. Ang parehong klase ng bato na ginamit ni Brenzo, bago tuluyang naging itim ang screen at napuno ng static. Natapos ang video, tanging ang ugong na lang ulit ng computer ang naririnig. Napahawak si Joaquin sa gilid ng lamesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sinadya niya, basag ni Marco sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagkamangha at galit.
Alam niya, nakita niya ang ginawa ng bata at pagkatapos, sinira niya ang ebidensya para pagbintangan ito. Hindi makapaniwala si Joaquin. Ang kanyang hinala ay isang bagay, ngunit ang makita ang katotohanan ng harapan ay ibang-iba. Hindi lang ito isang aroganteng dating asawa na gustong kontrolin ang sitwasyon. Isa itong halimaw. Isang demonyo na nagtatago sa likod ng mamahaling damit at matatamis na salita. Handa siyang isakripisyo ang kalayaan ng isang inosenteng bata para lang maisakatuparan ang kanyang masamang plano na makuha ulit si Marisol. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa sikmura ni Joaquin. Isang galit na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit para kay Brenso na ngayon ay nakakulong dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Galit para kay Marisol na ngayon ay muling nasa mga kamay ng lalaking ito. Kailangan tong makita ni Marisol, sabi ni Joaquin. Ang bawat salita ay mariin. Kailangan tong makarating sa mga pulis. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Marisol, para sabihing may pruweba na siya na manalig lang ito. Ngunit bago pa man niya maidial ang numero, isang text message mula sa kanyang team leader ang dumating. Isang mass text para sa lahat ng miyembro ng rescue unit. All personnel, proceed to the municipal hall ASAP. Mayor wants to recognize the immediate response efforts for the flood victims. Mr. Ralph Gomez is also present as a primary benefactor. Kasabay ng text, nag-vibrate ang cellphone ni Joaquin dahil sa sunod-sunod na notifikasyon mula sa social media. Nag-pop up sa kanyang screen ang isang live video mula sa local news page. Ang headline, businessman na si Ralph Gomez nagbigay ng malaking donasyon sa mga biktima ng baha. Pinanood niya ang live feed. Nakatayo si Ralph sa isang entablado sa harap ng munisipyo, katabi ang mayor. Ang mga kamera ay kumikislap. Nakangiti siya, ang nangiti ng isang santo habang iniaabot ang isang malaking novelty check. At doon, sa gilid ng entablado, bahagyang sa likuran niya, nakatayo si Marisol. Nakayuko. Parang isang tropeo na ipinaparadagi. Hindi, bulong ni Joaquin. Hindi lang niya sinisiraan si Brenso. Hindi lang niya kinokontrol si Marisol. Ginagamit niya ang trahedya para gawing bayani ang kanyang sarili sa mata ng buong bayan. Isang perpektong plano. Sinilip niya ang oras. Kung pupunta siya ngayon sa apartment ni Marisol, baka hindi niya ito maabutan. At kung pupunta siya sa pulis, baka matagalan ang proseso. Hindi. Kailangan itong mangyari ngayon. Kailangang malaman ng lahat ang katotohanan habang ang lahat ng mata ay nakatuon kay Ralph. Kailangan niyang wasakin ang perpektong imahe na itinatayo nito. Sa mismong sandali ng tagumpay nito. Marco, isave mo yan sa isang USB at i-transfer mo sa tablet ko. Ngayon na. Utos ni Joaquin, ang kanyang boses ay kalmado na. Ngunit sa ilalim nito ay isang determinasyong kasing lakas ng bakal. Hinawakan niya ang tablet. Ito ang kanyang magiging sandata. Tumakbo siya palabas ng bahay ni Marco. Hindi na nagpaalam. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito patungo sa munisipyo. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay isang karera laban sa oras. Isang karera laban sa mga kasinungalingan. Habang papalapit siya, narinig niya ang palakpakan ng mga tao at sa pamamagitan ng kanyang cellphone na nakakabit sa manibela, narinig niya ang mga salita ni Ralph mula sa live feed. At nais ko ring ipaalam sa lahat na bilang tanda ng aking pagpapatawad, ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin at pag-aaral ng batang nagkamali. Si Brenso. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Si Ralph. Ang demonyo. Ginagawa siyang bayani ng buong bayan. Hindi sa pamamahala ko. Bulong ni Joaquin sa hangin habang mas lalo pa niyang binilisan ang takbo. Hindi alam ni Marisol kung paano siya napunta rito. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nasa bahay pa siya, nakakulong sa katahimikan. Ngayon, nakatayo siya sa isang entablado, sa harap ng munisipyo, sa ilalim ng matitinding ilaw, sa harap ng daan-daang tao.
Ang mga flash ng kamera ay parang maliliit na kidlat na paulit-ulit na bumubulag sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya tao, kundi isang manikin na isinama ni Ralph para kumpletuhin ang kanyang perpektong imahe. Nagsasalita si Ralph sa mikropono. Bawat salita ay pinag-isipan, bawat kilos ay puno ng sinseridad na peke. Isa siyang mahusay na aktor, at ang entabladong ito, ang buong bayang ito, ang kanyang teatro. Nagsasalita siya tungkol sa pagbangon, sa pagkakaisa, sa pagtulong sa kapwa sa oras ng trahedya. Napatingin si Marisol sa mga mukha ng mga tao sa ibaba. Paghanga, respeto, pasasalamat. Lahat ng yon ay para kay Ralph. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Kung susubukan niyang magsalita ngayon, kung susubukan niyang sabihin ang totoo, sino ang maniniwala sa kanya? Ang isang babaeng pagod at magulo laban sa isang bayani na nagbibigay ng pag-asa sa lahat? At higit sa lahat, nagpatuloy si Ralph, at ang boses nito ay lalong naging solemne. Ang trahedyang ito ay nagturo sa atin ng leksyon tungkol sa pagpapatawad. Napatingin siya kay Marisol at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mayroong babala sa tingin ni Ralph, isang tahimik na utos. Manahimik ka lang. Ang insidente na kinasangkutan ng aking asawa, sabi ni Ralph, na tila nahihirapan, ay isang kapuspalad na pangyayari. Ngunit naniniwala ako na ang batang nasangkot dito, si Brenzo, ay hindi isang masamang bata. Siya ay biktima lamang din ng kahirapan. Isang bulungan ng paghanga ang kumalat sa mga tao. Napakabait, napakataas ng puso. At pagkatapos, ibinigay ni Ralph ang kanyang pangwakas na suntok, ang master stroke ng kanyang plano. Kaya naman, ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, nais kong ipaalam na hindi kami magsasampa ng kaso at hindi lang iyan. Huminga siya ng malalim na para bang naghahanda sa isang napakabigat na anunsyo. Gagawa ako ng isang pondo para sa pag-aaral ni Brenzo, para mabigyan siya ng pagkakataong magbago at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bulungan ay naging isang malakas na palakpakan. Ang mga tao ay tumayo. Ang ilan ay naiiyak sa sobrang paghanga. Ginawa ni Ralph ang sarili niya na hindi lang isang bayani, kundi isang santo. Isang santong nagpapatawad at nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hinila siya ni Ralph palapit sa kanya. Ipinulupot ang isang braso sa kanyang baywang para sa mga kamera. Habang nakangiti ito sa mga tao, bumulong ito sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay mainit at puno ng lason. Ngayon, buong bayan ang saksi sa pagmamahal ko sa iyo. Subukan mong umalis. Doon gumuho ang lahat sa loob ni Marisol. Ito na. Ito na ang pinakailalim. Mas malala pa ito sa paglubog sa baha. Nalulunod siya, hindi sa tubig baha, kundi sa mga palakpak para sa isang demonyo. Ang bawat palakpak ay isang alon na lalong nagbabaon sa kanya sa kadiliman. Wala na siyang kawala. Lahat ay nawala. Ang kanyang katotohanan ay ninakaw at binaluktot para gawing tropeo ng kabutihan ni Ralph. Napayuko na lang siya. Hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Hinahayaang lamunin siya ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang ingay ng palakpakan ay parang isang ugong na walang katapusan. Ngunit sa gitna ng pinakamalakas na palakpakan, isang boses ang pumunit sa ingay. Isang boses na malakas, malinaw, at puno ng galit. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng yan. Biglang tumigil ang palakpakan. Ang ugong ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng ulo, kasama na ang kay Marisol, ay lumingon sa direksyon ng boses na yon. Sa may likurang bahagi ng damdong, dahan-dahang naghiwalay ang mga tao, nagbibigay daan. At doon, sa gitna, nakatayo si Joaquin. Ang kanyang uniforme bilang rescuer ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tablet
na nakabukas ang screen, itinataas ito na parang isang sandata. Para kay Marisol, ang pagdating ni Joaquin ay parang isang panaginip. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa palakpakan kanina. Ang lahat ng mga mata na dating nakatuon kay Ralph ay nakatuon na ngayon sa nag-iisang rescuer na buong tapang na tumayo sa gitna ng karamihan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng mayor. Ang boses ay naguguluhan. Si Ralph ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang labi, isang ngisi ng pagwawalang bahala. Pabayaan niyo siya. Marahil ay isa lamang siyang naghahanap ng atensyon. Tumingin siya sa mga security personnel. Ilabas niyo siya. Ngunit hindi natinag si Joaquin. Itinaas niya ang tablet. Bago ninyo ako paalisin, meron lang akong gustong ipakita sa inyong lahat. Ang totoong nangyari sa gitna ng baha. Isang malaking LED screen sa likod ng entablado na ginagamit para ipakita ang logo ng munisipyo ang biglang nagbago. Ang logo ay napalitan ng imahe mula sa tablet ni Joaquin, isang tech crew sa gilid na kaibigan din pala ni Marco, ang mabilis na kumilos ayon sa kanilang napag-usapan. Ang video mula sa dashcam ay nagsimulang mag-play. Nagsimula ang bulungan sa mga tao. Nakita ng buong bayan ang marahas na pag-alog ng sasakyan ni Marisol. Narinig nila ang mahinang sigaw niya at nakita nila ng malinaw na malinaw ang isang batang lalaki na buong tapang na lumusong sa baha. Napanood nila ang bawat paghampas ni Brenzo sa salamin, ang desperasyon, ang determinasyon. Nang mabura sa screen ang imahe ng pagliligtas ni Brenzo kay Marisol, isang alon ng pag-unawa ang kumalat sa mga manonood. Ang bata ay hindi magnanakaw. Isa siyang bayani. Napatingin si Marisol kay Ralph. Ang nangiti sa mukha nito ay nawala na. Napalitan ng pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatutok kay Joaquin. Ito ay peke. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Ralph. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Hindi pa tapos ang video. Kalmadong sabi ni Joaquin. At ang video ay nagpatuloy. Ang eksena ay naging tahimik. At pagkatapos, ang anino. Ang lalaking lumapit sa kotse. Napasinghap si Marisol. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang buong bayan ay tahimik na nanonood habang ang lalaki sa screen ay pumasok sa kotse. Habang hinahanap nito ang dashcam. At nang sa wakas ay humarap ito sa kamera bago ito tuluyang sirain. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang pumuno sa plaza. Si Mr. Gomez! Sigaw ng isang babae mula sa karamihan. Hindi maari. Ang mukha ni Ralph na ipinapakita sa isang malaking screen para makita ng lahat ay hindi maikakaila. Ang malamig, kalkuladong ekspresyon, ang marahas na paghampas ng bato. Ito na ang hatol ng screen, na wala ang lahat ng kulay sa mukha ni Ralph. Ang kanyang perpektong maskara ay nabasag sa libu-libong piraso. Napaurong siya. Napatingin sa mga tao na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hindi na nang may paghanga, kundi nang may pagkamuhi at pandidiri. Hindi totoo yan. Setup yan. Bayad ang rescuer na yan. Desperado niyang sigaw. Ngunit wala nang naniniwala. Ang ebidensya ay sobrang linaw. Sobrang bigat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Marisol. Ang takot na matagal nang nagpaparalisado sa kanya ay biglang naglaho na parang yelong natunaw sa init ng katotohanan. Napalitan ito ng isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na siya ang Marisol na mahina. Hindi na siya ang Marisol na madaling kontrolin. Humarap siya kay Ralph. Sa harap ng buong bayan, sa harap ng mga kamera na ngayon ay nakatutok sa kanilang dalawa, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag. At ito ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Tapos na, Ralph. Tumingin si Ralph sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit at pagkagulat. Tapos na ang lahat. Inulit ni Marisol.
At sa pagkakataong ito, tumingin siya hindi kay Ralph, kundi sa mga pulis na nagsisimula nang umakyat sa entablado. Sinubukan ni Ralph na tumakbo, na bumaba sa likod ng entablado, ngunit huli na ang lahat. Hinarang siya ng mga pulis. Habang isinisigaw niya ang kanyang mga pagtanggi, habang siya ay pumipiglas, wala nang nakikinig. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap na puno ng ingay ang paligid. Mga tanong mula sa media, mga bulungan mula sa mga tao. Ngunit para kay Marisol, ang lahat ng yon ay parang isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay si Joaquin, na ngayon ay dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Sa likuran ni Joaquin, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang batang lalaki, kasama ang isang social worker. Pinalaya na si Brenzo. Nagsimulang tumakbo si Brenzo. Nilampasan niya ang mga pulis, ang mga reporter, at dumiretso kay Marisol. Walang salitang namutawi. Niyakap niya ito nang mahigpit sa baywang. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng bata at niyakap niya ito pabalik. Ibinuhos ang lahat ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa yakap na iyon. Nang maghiwalay sila, tumingala si Brenzo. Ang mga mata ay namumula, ngunit hindi na puno ng galit. Naniwala ka sa akin, bulong nito. Tumango si Marisol, isang ngangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Oo, naniwala ako sa'yo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin kay Joaquin, na nakatayo na ngayon sa harap nilang dalawa, isang tahimik na tagapag-alaga. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo, at sa pagkakataong ito, walang tanong, walang alinlangan, tanging isang malalim na pag-unawa. Pero kailangan pa rin niyang itanong, kailangan niyang marinig. Bakit? Bulong ni Marisol, sapat lang para marinig niya. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito para sa akin? Ang gabi ay unti-unting lumalamig. Ngunit ang kaguluhan sa paligid ng munisipyo ay mainit pa rin. Ngunit para kina Marisol, Joaquin at Brenzo, tila sila ay nasa loob ng isang tahimik na bula. Malayo sa ingay ng mundo, nakaupo sila sa isang bench sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng plaza habang ang mga pulis at media ay abala pa rin kay Ralph. Tiningnan ni Joaquin si Marisol. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. Dahil matagal na kitang kilala, Marisol. Kumunot ang noo ni Marisol. Pilit niyang inaalala kung saan niya nakita ang pamilyar na mukha na ito. Ngunit ang kanyang isip ay blanko. Sa Quezon, pagpapatuloy ni Joaquin, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 11 taon ako noon. May 3 batang nambubugbog sa akin para kunin ang baon ko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang alaala ay bumalik na parang isang alon, isang maliit. Payat na batang lalaki na umiiyak sa gilid ng kalsada. May maruming uniforme at galos sa tuhod. Ikaw yon? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ikaw si Kiko? Tumango si Joaquin, ang ngiti ay lumawak. Joaquin na ngayon. Pero oo, ako yon. Ibinigay mo sa akin ang kalahati ng pambaon mo. Hindi makapagsalita si Marisol. Ang batang tinulungan niya noon ay siya palang lalaking nagligtas sa kanya ngayon. Tadhana. Isang salita na matagal na niyang hindi pinaniniwalaan, ngunit ngayon, nararamdaman niya ang bigat at katotohanan nito. Nang araw na yon, sabi ni Joaquin, ang tingin ay nasa malayo. Nangako ako sa sarili ko na magiging katulad mo ako, na magiging isang tao ako na nagpoprotekta sa mga mahihina. Ikaw ang naging inspirasyon ko, Marisol. Kaya nang makita kita sa gitna ng baha at nang makita ko kung paano ka tratuhin ng lalaking yon, hindi ko kayang manahimik lang. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa buong katawan ni Marisol. Tinutunaw ang natitirang lamig ng takot at pagdududa. Hindi lang ito utang na loob. Ito ay isang koneksyon,
Isang koneksyon na binuo ng isang simpleng kabutihan maraming taon na ang nakalipas. Habang sila ay nag-uusap, isang opisyal ang lumapit kasama ang mayor ng bayan. Ang mukha ng mayor ay puno ng hiya at pagsisisi. "Brenzo?" sabi ng mayor, lumuhod para maging kapantay ng bata. "Sa ngalan ng buong bayan, humihingi ako ng tawad. Isa kang bayani." Inabutan niya si Brenzo ng isang maliit na tropeyo at isang certificate of recognition na mabilisang ginawa. Si Brenzo, na hindi sanay sa ganitong atensyon, ay nahihiyang kinuha ito. Ang mga mata niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamalaki. Ang buong bayan na humamak sa kanya ay siya na ngayong kumikilala sa kanya. Kinaumagahan, ginawa ni Marisol ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Pumunta siya sa presinto, hindi para sa investigasyon, kundi para sa sarili niya. Nakita niya si Ralph sa isang interrogation room sa likod ng isang one-way mirror. Ang dating arogante at makapangyarihang lalaki ay mukha ng talunan. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at tila naramdaman ang presensya niya, nakita ni Marisol ang parehong galit sa mga mata nito. Hindi na siya natakot. Sa halip, ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa isang taong sobrang hungkag kaya't kailangan niyang manira ng iba para maramdaman na siya ay buo. Pumasok siya sa kwarto kasama ang kanyang abogado. Inilapag niya ang wedding ring sa lamesa. "Nandito ako para sabihing tapos na talaga tayo, Ralph. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kapayapaan. Pinapalaya na kita. At sa wakas, pinapalaya ko na rin ang sarili ko." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at lumabas. At sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang mga balikat na para bang isang napakabigat na kadena ang tuluyan ng nalaglag. Sa labas ng presinto, naghihintay sina Joaquin at Brenzo. Si Brenzo ay may hawak na isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit na halos wala. Lumapit si Marisol sa bata. Lumuhod siya para magkapantay sila. "Brenzo, wala ka na bang pamilya o kamag-anak na pwedeng uwian?" Umiling ang bata. Ang tingin ay nasa sapatos niya. Gusto mo bang sumama sa amin ng nanay ko sa Quezon?" Dahan-dahang itinaas ni Brenzo ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pag-asa. "Talaga, ma'am?" "Marisol na lang," sabi niya, ngumiti. At oo, may malaking bakuran doon at masarap magluto si nanay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marisol na ngumiti si Brenzo. Isang totoong nangiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito. Pagkatapos ay bigla itong napaiyak. Hindi na napigilan ang emosyon na matagal nang kinikimkim. Niyakap niya ito ng mahigpit. Lumapit si Joaquin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Marisol. "Handa ka na bang umuwi, Marisol?" tanong niya. Ang boses ay malambot. Tumingin si Marisol kay Joaquin, ang lalaking nagbalik sa kanya ng pananampalataya. Tumingin siya kay Brenzo, ang batang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang salitang umuwi, hindi bilang isang lugar, kundi bilang isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapayapaan at pag-aari. Tumango siya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. "Oo, Kiko, handa na akong umuwi." Ang hangin sa Quezon ay may dalang amoy ng dagat at ng mga bulaklak ng sampagita. Isang halimuyak na kay tagal ng hinahanap-hanap ni Marisol. Ang marahas na dagundong ng baha ay napalitan na ng payapang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Ang kulay abong langit ng trahedya ay napalitan ng maningning na kulay kahel at rosas ng papalubog na araw. 2 linggo na ang nakalipas. Nakatayo si Marisol sa beranda ng kanilang simpleng bahay, hawak ang isang mainit na tasa ng tsokolate. Mula sa kanyang kinatatayuan,
Tanaw niya ang kanyang ina, si Aling LV, na nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. Masayang nakikipagkwentuhan kay Brenzo. Si Brenzo, na ngayon ay malinis na at may sigla sa mga mata, ay buong pagmamalaking ipinapakita ang bago niyang tirador na gawa sa sanga ng bayabas. Sa di kalayuan, sa may dalampasigan, nakatayo si Joaquin. Itinuturo kay Brenzo kung paano maayos na itapon ang isang patag na bato para tumalbog ito sa ibabaw ng tubig. Ang halakhak ng bata ay sumasabay sa ihip ng hangin, isang musika na nagbibigay ng lunas sa puso ni Marisol. Ito na ang buhay. Simple, payapa, totoo. Nilapitan siya ni Aling LV. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Masaya ako para sa iyo, anak. Sa wakas, nakikita ko na ulit ang nangiti sa mga mata mo. Masaya po ako, Nay, sagot ni Marisol. At sa pagkakataong ito, walang bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga salita. Salamat po sa pagtanggap sa kanila. Bakit hindi? Sabi ng kanyang ina, habang pinapanood sina Joaquin at Brenzo. Ang mga taong nagliligtas sa mga mahal natin sa buhay ay hindi bisita, pamilya sila. Bumaba si Marisol sa dalampasigan, nilapitan ang dalawa. Sakto namang nagtagumpay si Brenzo na patalbugin ang bato ng 3 beses. Nakita mo yon, Ate Marisol? Masayang sigaw ng bata. Nakita ko! Ang galing mo! Puri niya. Lumapit si Joaquin sa kanya habang si Brenzo ay abala sa paghahanap ng mas maraming patag na bato. Ang hangin ay marahang nililipad ang buhok ni Marisol. Tapos na ang baha, Marisol, sabi ni Joaquin. Inuulit ang mga salitang minsan nang naging bangungot, ngunit ngayon ay isang pangako ng kapayapaan. Tumingin si Marisol sa malawak na karagatan sa kanilang harapan. Oo, sagot niya. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sa wakas, natuto na akong lumangoy. Hindi na siya ang babaeng nagpapatangay sa agos ng takot at pagdududa. Natuto na siyang lumaban sa alon. Natuto siyang kumapit sa mga taong tutulong sa kanyang makarating sa pampang. Inabot ni Joaquin ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangan, tinanggap ito ni Marisol. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak, isang perpektong akma. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa, respeto, at isang pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad. Isang pag-ibig na isinilang hindi sa kabila ng unos, kundi dahil dito. Tinawag nila si Brenzo. Ang 3 sa kanila ay umupo sa buhanginan, magkakatabi. Ang ulo ni Brenzo ay nakasandal sa balikat ni Marisol, habang ang ulo naman ni Marisol ay marahang sumandal sa balikat ni Joaquin. Magkakasama silang pinanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw, hinahayaang balutin sila ng ginintuang liwanag. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay, sa gitna ng rumaragasang baha na muntik ng kumitil sa kanya, hindi inaasahan ni Marisol na sa pag-ahon niya, hindi lang buhay ang kanyang natagpuan. Nakatagpo siya ng isang bayani. Nakatagpo siya ng isang pamilya. At sa wakas, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Ang pag-ahon. Ito na yon, ang simula ng lahat.